isang lumang dyaryo na napulot ko lang doon sa may sulat. Eh, ano naman ang meron dyan? Wala lang, gagamitin ko lang sa research study ko. So anong tawag dyan? La Solidaridad. La Solidaridad? Patingin nga. Ito, oh. Isa pala sa isa sa mga taga-tulad nito? Oo nga eh. Ito ba yung Pilipinas Dentro de 100 Años? Oo. Yan yung tumagal ng sinulat nila. Ano naman ibig sabihin sa tumagal nila? Ito yung Philippine Century Books. Di ba dyan nakalagay kung ano ang mangyayari sa Pilipinas sa loob ng 100 taon? Oo, tama ka. Nabasa mo na ba to? Oo, dun sa history subject namin. Totoo ba isang propeta si Rizal? Saan mo naman ako ngayon? Akalain mo naman, di ba, na hulaan niya kung anong mangyayari sa Pilipinas sa loob ng 100 taon? Oo nga, no? Tanda ko pa nga eh, yung unang sinabi niya na the Philippines will remain to be a colony of Spain, but will be in a good terms with its captors. There are a lot of reasons why our motherland might remain in the hands of the colonizers. It starts when the Spain came with the sword and the cross that lead to deterioration and disappearance of the Filipino indigenous culture. ano kaya mangyayari sa atin kung nanatili pa tayo sa kamay ng mga Kastila? Siguro tulad ng dati, naghihirap, parang mga kawal na sunod-sunuran sa kanilang mga hari. Tama ka rin, siguro marami sa atin ang mamamatay sa pang-aapit kapag nanatili pa tayo sa kamay ng mga Kastila. Pasalamat na tayo na hindi naging makakatotohanan yung unang hula ni Rizal. Oo nga naman, hindi naman rin ako papayag na may magdidikta sa akin at ituturing akong alipin sa sarili kong bayan. May punto ka dyan. Sige na, balik tayo kay Rizal. Ano ba yung mga lawang sinabi niya? Yung may kinalaman sa revolusyon? The Philippines will try to cut the ties of our motherland from its captors through violent means. Because of the Spain's implementation of military policies, poverty became more rampant than ever. The family as a unit of society was neglected, living a life of eternal destitution and allowed the Filipinos to act on the desire for a change in their way of life. Itong pangalawa, ang delikado talaga. Kasi dito, siguradong maraming dugo ang dadana at maraming sundalo ang mamamatay, lalong-lalo na ang mga Pilipino. Ano ba ang alam ng mga Pilipino sa pangkikidigma? Pawang mambubukid lang naman ang karamihan sa mga. Grabe ka naman, parang wala ka namang tiwala sa mga Pilipino noon. Meron naman, pero kulang pa rin ang kalaman sa pakikidigma. Oo naman. Di ba itong pangalawang sinabi niya maging makatotohanan? Oo nga, naging makatotohanan ito noong itinatag ng ilang Pilipino ang grupo na katipunan sa pangunguna ni Andres Bonifacio. Ano naman ang kanilang mga layunin? Kailangan ba nilang isakripisyo ang mga buhay nila? Ano pa nga ba ang makalaya mula sa kamay ng mga mananakot? Ang tapang pala nila Ito ba yung mga katipunero? Sinabi mo pa, ganyan talaga kahirap kunin ang kalayaan mo. Oo nga naman. Alam mo ba kung ano yung ikatlong sinabi niya? Teka muna. Mukhang nakakalimutan
I-research muna natin. Ito. Ito yung pangatlong parang prediction niya. Ito yung The Philippines will be colonized with other country. Because of reading different articles about the Philippines, I discovered that there are other foreign countries who shows their motives in helping our motherland. Galing talaga ni Rizal, no? Nahulaan niya ang mga mangyayari sa atin ngayon. oo nga eh. Kaya siguro maging bayani siya. Teka muna. Ba't tayong dalawa lang nandito? Wala siguro sino. Wala siguro tayong pasok. Hindi na siguro darating yun ano. Ano nga yung oras? Uwi na lang tayo.